effect po ng cocaine, gaano po ba ito ka-delikado sa mga sa tao, especially kapag araw-araw nagdodroga gamit po ang cocaine? Yes, a very good question. Actually, it's very, very dangerous. Actually, pwede po siyang magkaroon kaagad ng heart attack, pwedeng tumaas kaagad yung blood pressure, pwede kaagad magkaroon ng seizure, lalo na kung ma-overdose. Ngayon, pag sinasabi naman nilang microdosing, which na-mention po yun ni Senator Amy, na 4 times a day daw, actually, that is still dangerous, and also for the country, kasi if you're working and then you're doing microdosing, that's yung decision-making mo mababago eh. Totoo po yung sinabi ni FPRRD na nagsishrink po yung utak. Ibig sabihin, maging mahina na po yung comprehension mo, decision-making, at you could be easily manipulated. Ngayon, wala sana tayong problema kung gumanda talaga yung bansa natin, wala tayong naririnig na grabing corruption, parang justified na hindi siya affected. Pero itong 1 trillion na issue na nanakaw, and that's just a portion, and that makes it a very, parang connected siya, na kaya siguro nangyari itong flood control issues and other mga corruption dahil hindi na nga nabantayan, or doon sa sinabi ni Zaldico na baka involved, and Zaldico ang nagsabi noon. So ibig sabihin, questionable na po yung kanyang decision making, and lalo na sinabi ngayon ni Senator Amy na lulon siya sa cocaine. On a different topic po, I would like to address this question kay Prof. Malu and kay Attorney Raul, kasi pinag-uusapan po ngayon, mainit po na issue yung succession. And marami sa kritiko ni Vice President Sara Duterte na ayaw nila na mag-resign, or parang hindi naman nila sinasabi, pero tutol sila sa pag-resign ni President Marcos, knowing na according sa Constitution, ang papalit ay ang Vice President. Ma'am, your comment on this sa usapin pong ito, Attorney Raul, kasi parang pinanawagan din nila na hindi lang kung ganyan lang naman, hindi lang dapat si President Marcos, maging si Vice President daw, ay kailangan mag-resign din dahil meron din siyang corruption issue umano dito sa confidential funds. Yeah. Okay, so I'll take the first crack with it. No? Balikan ko lang yung accusation kay Senator Amy na yung kanyang ginawa raw ay un-Filipino. At sinabi na nga ni Prof. Malo na it's not un-Filipino. It's really very patriotic. It's a patriotism of the highest order. Immediately, binanggit po yan sa aking post sa Facebook at saka sa TikTok. Pero, meron bang precedent dito sa bansa na ang isang kapatid o anak ay sabihin niya o ginawa niya ang nararapat para mapreserba ang institusyon o ang Estado? You know, it was a coincidence, no? Ngayon, naalala ko. Remember ang nangyari sa Iglesia ni Cristo? Some years back, I think a decade ago, si Ka Eduardo Manalo mismo, tiniwalag niya ang kanyang kapatid at pati ang kanyang nanay para mapreserba yung institusyon ng simbahan ng Iglesia ni Cristo. Ginawa po yun. Un-Filipino ba yung ginawa ni Ka Eduardo? Hindi po. Kinakailangan niyang gawin yon para hindi po masira yung institusyon ng simbahan ng Iglesia ni Cristo. Ganyan din si Senator Amy Marcos. Masakit sa kanya yun. Nakita naman natin ako, maiyak-iyak nga ako nung napapakinggan ko, nakikita ko sa aking cellphone yung delivery ni Senator Amy Marcos. It was a sacrifice that she has to make, knowing na ang bansa natin ang nakataya. Hindi po yung si BBM lang. Ang nakataya po rito is not only the presidency but the whole country. Sabi natin, he is the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. Na being the Commander-in-Chief, you have to be always of your sound mind. Kung sakali mang makatulog ka, gisingin ka kung kinakailangan dahil merong mga emergencies like calamities na nangyayari. Sinabi na natin na yearly aabutin natin itong mga multiple calamities dito sa Pilipinas, dulot ng bagyo, baha,
ng lindol. But more importantly, in global situation, the President is the chief architect of foreign policy. Apektado po tayo sa mga desisyon ng Pangulo na taliwas doon sa mga nakikita nating nangyayari globally. Pinagtatawanan po tayo sa buong mundo ngayon sa totoo lang. I have never felt so ashamed sa mga nadaluhan kong pagtitipon sa ibang bansa. Japan, Korea, ASEAN, China. Conferences, when people, delegates, then they are going to ask you, "Hey, Mr. Lambino, is it true that your president is a drug addict?" Di ako makasagot. Kaya eh. But this time, pag tinanong ako ng isang foreigner, well, according to the sister, was personal knowledge of the presidents and the members of the first family and some high-ranking officials of government who are there, incumbent they are, working with him, are also involved in this illegal use of drugs. Hindi naman po ito fentanyl eh. Sabi nga ni Doc Mata, yung fentanyl is a regulated drug, is a prescription drugs na ginagamit yan para maibsan yung pain in order to Pero you cannot equate yung fentanyl sa cocaine. You cannot compare orange and apple at the same time or a circle and a square. Magkaiba po yun. Huwag nilang baguhin yung narrative dito. At saka, ang pinag-uusapan natin dito, no? The future of this nation. Hindi na po ito issue lang ng corruption ito. Sabi nga ni Doc Mata kanina, as consequence of this massive, unprecedented, gargantuan corruption ever done in our country, it may have been the consequence of abuse, drug abuse. And it's happening in the palace. Yun po ang issue po rito. Now, in regards to issue of succession, maliwanag naman sa ating saligang batas. No, I have been campaigning for changing this constitution for how many decades na, Prof. Malu, tayo nakikipaglaban dito. Since late 80s, sinabi na natin itong constitution na ito na gawa ng mga oligarchs, gawa ng mga taong they continue to have a colonial mentality that they believe they can, manipulate the poor people of our country. At pag ito ay nagtuloy-tuloy na ipatupad, walang mangyayaring maganda sa bansa natin. It's going to be a situation of a roller coaster, boom and bust, boom and bust, boom and bust. Ganun po ang mangyayari sa atin. Hindi natin matanggal kaagad ang Pangulo because we have to undertake the process of impeachment. If you follow yung peaceful process, hindi mo rin siya pwedeng piliting mag-resign. Dito sa ating bansa, yung mga politiko ba, meron pa bang delikadesa? Perhaps in other countries, yes, mataas ang kanilang moralidad at yung kanilang delikadesa. Ma-involve lang sila sa issue ng, let's say, for example, what's happening now in Japan, yung prime minister nila, kakailik nila yung babae, gumawa ng some statements in regard to the issue of Taiwan. Nag-aalburuto yung mga Hapon ngayon. Sabi ng mga Japanese citizens, walang gera for the past 80 years. Why are you going to issue a statement that will inflame the situation here in the Pacific? So, baka mapilitan siyang mag-resign anytime just because of that minor. Pag tinignan natin, fault of the Prime Minister, but for the Japanese people, iba. In the same breath, nakita natin yung mga scandals, very minor scandals of politicians, even in the United States na tinitingnan natin na parang model natin yung America. I remember si Senator Edward Kennedy na involved siya doon sa issue na meron daw babae na parang nadulas doon sa kanyang swimming pool. And because of that, he had to forgo yung kanyang ambition to run for president of Democratic nomination sa United States. Dito, sinabi na ng kapatid ng Pangulo, gumagamit kayong pamilya ng droga, ng cocaine. Succession, we have to follow that constitution kahit na hindi ko gusto. It's the vice president ang nakalagay.
if we want peaceful transition. Now, if you don't want, and that's what I'm afraid of, baka itong mga sinasabi mo kanina, mga junior officers and foot soldiers, hindi mo maalis na magsabi sila ng mga ganito-ganito, ganyan-ganyan. Ako, naglalaro ako ng golf. Malaro ako sa Aguinaldo, lumalaro ako sa Villamor, lumalaro ako sa Veterans. From time to time, kung minsan may mga nakakasabay po tayong mga nasa active in service, maririnig mo yung mga bulong-bulungan. Mababa po yung moral ng ating mga kasundaluhan ngayon. Militar at saka pulis. Hindi lang sila kumikibo. Dahil siyempre, they follow the chain of command. And that's what I'm afraid of. Kasi yung provision po ng ating saligang batas that the armed forces is the protector of the people and of the state. Self-executing provision po yun na pwede nilang magamit. And that is dangerous. Magiging extra-constitutional po yung succession. Hindi po ako papayag sa ganun na sitwasyon. Kasi mamimiligro po talaga. Hindi lamang po yung ekonomiya ng ating bansang mamimiligro sa ganung sitwasyon kung hindi the entire security situation of our country. Pag sumabog po yun, magiging parang Myanmar po tayo ngayon. Tuloy-tuloy po yung labanan ng mga sundalo sa Myanmar and different armed groups in Myanmar. Dito sa Pilipinas, magpunta ka sa Mindanao. Ito, si Doc Mata alam niya ito. Walang tao sa Mindanao na in his full age na walang armas, na walang baril, pistol or what have you. They're very high-powered firearms there in Mindanao. Hindi lamang po yung MILF or MNLF or whatever groups. Even Christian groups in Mindanao, they have their own firearms. And there are thousands and thousands of loose firearms in Mindanao. Same is true here in Luzon. You go there in northern Luzon. I am from northern Luzon. Ilocano, Apo, Mukati, sasaantay dita, amyanan. Nangruna dita probinsya iti Abra. Kandita, nadu mga probinsya ta Ilocos Sur, aging gana dita, Cordillera, ado, armas dita. In the hands of civilian people. So, huwag sanang gawin natin na issue na huwag paupuin si Inday Sara kung sakali mang matanggal si BBM dahil ang gusto nila mag-resign din si Inday Sara. Bakit? Gumagamit ba siya ng cocaine? Yan ang tanong. Involved ba siya sa corruption ng flood control? 125 million lang yung kanilang pinupukol na issue, the confidential and intelligence. Kumpleto na po ng dokumento yan, sabi ng Commission on Audit. Wala pong corruption. Kumbaga, i-confidence nga pinapalaki lang nitong mga issue ito na talagang takot na takot sila kay Inday Sara na siyang susunod na Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Yun lamang po yan. Prof. Malu. Sa tatlong bagay. Itinapon ng BFF ko na ito daw ay tungkol sa 2028. Wala akong katotohanan na 2028. Sino ang tatayo sa entablado ng INC at sasabihin na pinoproteksyonan ang Marcos at sinong subukang maayos ang Marcos? Hindi ho kandidato si Senator hindi ho kandidato si Senator Marcos sa 2028. Okay? Pangalawa, yun hong kagustuhan ng ibang kampo na ang pareho magbitiw. Yun ho ay tinututulan ko. Wala silang karapatan na sabihin na ang Vice Presidente ay dapat magbitiw. Ano